to the Lord na ibibigay natin yung best. Sabi nga na ito yung one of the law na gusto ni Lord na ginagawa natin sa araw niya. So, ayan. Hallelujah, Jesus, Lord. We glorify you, Lord, and we honor you, Lord, in our life, Father God. Lord, maraming salamat po, Ama, na dinala niyo po kami, Panginoon, na ligtas sa templo ninyo, Panginoon, upang magkatipon-tipon kami, Panginoon, at maitaas kayo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na, Lord, ito po yung part na magkakaloob kami, Panginoon, na kung saan ibibigay po namin yung mga blessings na nabigay niyo po sa amin at ibabalik namin ito, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po sa liglig at siksik at nag-uumapaw na biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat po na etong time na to, Lord, alam ko na hindi po ito yung enough, Father God, para mabigay namin yung lahat, Panginoon. Pero Lord, we do our best, Father God, para maibigay namin, Panginoon, Lord, lahat-lahat ng pinagkakaloob mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, we believe you are the best provider, Father God, sa buhay namin, Lord. Hindi lamang, Panginoon, sa physical, Panginoon, kundi sa spiritual namin, Panginoon. Lord, kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless sa buhay namin, Panginoon, sa mga taong mag-bless sa inyo at patuloy pang mag-bless sa inyo, Panginoon, Lord. We give you all the glory, the praises, and honor, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay pwede makaupo at sama-samang magkaloob sa ating Panginoon. Praise God. Okay, may dagdag announcement lamang po tayo. Baka mamaya may lumapit sa akin, Pastor, bibilin ko na po yung isang electric fan. Kasi sabi nga ni Kuya John kanina, para daw may tiyangki ng electric fan dito, ang dami daw. Natin yung sinasabi niya kanina. No? So hindi ko natin pinagbibili yan. Talagang marami lang kasi dito. No? Purihin po, Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos. And I believe, mga kapatid, may ginagawa ng matindi ang Panginoon when it comes to, sabi nga, dahil ang naging topic natin last Sunday, ay last month, may kinalaman po the power in giving. Na yung giving na ginagawa natin, una, nagkakaroon ito ng mga magbabago sa buhay ng tao. Yung giving din naman nagiging dahilan para yung gawain ng Panginoon ay maitaguyod. Yung giving din naman ang nagiging dahilan para ang anak ng Diyos ay makaranas ng special favor. Kasi yung giving daw ay paraan ng pag-o-honor natin sa kanyang pangalan. Okay? So, nakita po natin mga, I believe, it is the right time to claim your inheritance dahil tinuruan tayo ng Panginoon ng tamang pagkakaloob, yung prinsipyo, hindi pala sa halaga ang pagkakaloob. It is the matter of yung puso natin na nagbibigay sa ating Panginoon. Okay? So, naniniwala ako na may binago na ang Panginoon sa mga paraan ng blessing na ginagawa niya sa kanyang mga anak. Financially, spiritually, and even emotionally, I believe na ang church na ito ay patuloy na bine-bless na ng Panginoon. Amen! Kasi naitama na po yung ating pananaw sa offering, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay, paghahandog, sa purihin po ang Panginoon. Ngayon pong oras na ito, buong buwan, pag-uusapan po natin the power of community. There is power in community or the power of community. Ito pong linggong ito ngayon ay pag-uusapan po natin ang power in unity. Okay? Power in unity. Naniniwala po ako na ang pagkakaisa po ay napaka-importanting elemento, hindi lamang sa simbahan. Sa palagay niyo po ba, mga kapatid, sa pamilya, kailangan din po ba ng unity? Amen. Sa trabaho po natin, kailangan din po kaya yun? Diba? At naniniwala ako, maging sa eskwelahan, ang mga estudyante, importante din po itong sangkap ng unity na ito. Okay? Kung meron pong isang tools ang ating Panginoon para maging matatag yung kanyang mga layunin at plano, ay ginamit niya po yung salitang unity. Kaya nga ho, kung dahil ito yung isa sa matinding ginagamit ng Panginoon, naniniwala ako, itong unity, ang kauna-unahang inaatake ng kaaway sa mga tao o sa anak ng Diyos. Okay? Kaya nga nagkakaroon tinatawag na division, ng mga hindi pagkakaisa, no? At meron pa nga yung salitang deception. At pinakamatinding deception na naitanim niya sa isang Kristiyano, akala ng Kristiyano, united siya sa kanyang mga kapatid, that
pero ang katotohanan, hindi pala. Okay? So, napakatindi po nung deception na yon. Yung ako mismo, halimbawa, akala ko talagang kaisa na ako sa gawain ng Panginoon. But in reality, hindi pala totoo. So, ganun kagaling ang kaaway. Bakit? Kasi ayaw niya na matupad yung unity sa loob ng kanyang gawain ng Panginoon. Ayaw din ng kaaway na matupad ang unity sa loob ng pamilya kasi ito pong salitang unity ay threat. Ito po ay threat sa kanyang kaharian na kadiliman. Okay? So pag-usapan po natin the power in unity. Ang objective po natin na kapag na-master po natin ito, merong matinding mangyayari po sa ating mga pamilya, lalong-lalo sa simbahan na ito. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Then as we grow in the Lord, tulad ng inawit natin kanina, be lifted up from glory to glory. And then ang sabi doon, binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Okay? So napakagandang awitin po yun. So, tingnan po natin yung kasi. Now, paano ba tinatanaw o tinitingnan ng salita ng Diyos ang unity? Sa Bible po. Kasi, nung ako po ay nasa internet, marami po akong nakitang mga author, mga sikat na tao, na nagsalita patungkol sa unity. Meron pong isang nagsabi na ang unity daw talaga, ang tunay na ibig sabihin ng unity ay dalawa. Di ba, no? Pero unity, dalawa, kaya nga tinawag na unity. Kasi daw, ang ibig sabihin nun, yung isa at yung isa, kapag pinagsama, ang tawag doon ay united. So, unity. So, walang unity iisa. Oh, may punto ba yon? Di ba? Meron, di ba? So, naniniwala ko mga kapatid na totoo. Pero, paano ba tinatanaw ng Bible? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa unity? At ito po ang ating pag-uusapan. Pwede po ba tayong manalangin sandali? Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Matuto kami, maging matatag, at makapulot ng mga prinsipyo, Panginoon, sa buhay na ito, upang ang aming pagiging Kristiyano ay malalim, hindi lamang dahil linggo kaya kami Kristiyano, o hindi lamang dahil hindi kami sa ibang grupo kaya kami Kristiyano, Panginoon, kundi kami nagiging mananampalatayang talaga sapagkat ikaw ay nasa puso namin at ang prinsipyo ng iyong salita ang siyang nangyayari sa aming mga pamumuhay. Salamat po, Panginoon. Thank you for making us we're growing from glory to glory, O God, at inyong pinaniniwalaan po namin, Panginoon, na ako, yung mga kapatid ko, yung kapwa ko, Lord, binabago mo sila araw-araw. Hindi kami maiinip, bagkos sasamahan namin ang bawat isa sa mga proseso na ito na yung binigay sa amin upang kami ay lumago. Thank you, Father God. Alam namin sa buong isang buwan na ito, Lord, magkakaroon ng matinding unity sa church na ito, not only in this church, O God, maging sa bawat pamilya na nagre-represent sa church na ito, Panginoon. At hindi lang yon, magbubunga ng maraming mga kaluluwa, Panginoon, itong matututunan po namin at makikita sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Sige nga, kapatid. Itingnan natin. Ayan. Kapatid, hindi iyan yung bagong one. May binago kasi ako yung PowerPoint na isa. Okay? So, pag sinabi natin unity, ang palatandaan niyang kapatid, bold yung one. Aerial block. Okay? Pag sinabi natin unity, to become one, okay? Or to be cemented. Wow. Yun pala ang ibig sabihin ng unity, no? Sa isang dictionary ko po nakuha yan, to become one, ano pa? To become cemented or consolidated. Okay? Or to combine. Yan daw ang ibig sabihin ng salitang unity. So, magdalawa, pinagsemento, pinag-isa, o kaya naman ay kinonsolidated. Pag sinabing consolidate, watak-watak ang ginawa, pinagsama-sama, nagkaroon ng tinatawag na salitang unity. Okay? So, ganun din naman mga kapatid, sa church, ginagamit natin yung salitang consolidated. Anong ibig sabihin? Once na mayroong bagong mananampalataya, once na mayroong first time natin na makasama sa pagtitipon,
ang ginagawa po natin at ang nais natin ay tumaas po yung tinatawag nating consolidation spirit. Anong ibig sabihin? Kailangan makaramdam to ng kaisa sa atin. Kailangan makaramdam ito na talagang hindi siya na-OOP. Diba? Kailangan makaramdam to na talagang alam niya na, wow, napakaganda naman dito. So yun po yung atmosphere na nais nating maitaguyod ngayon pong buwan na ito. Na ibig sabihin, walang sino man na first time na dadalo dito na para bang aayaw nating lapitan, no? Kumbaga, kasi kailangan po kung ano yung puso ng Diyos, maging puso natin at doon lamang po natin magagawa ang unity. Because the true base, ang tunay na konteksto ng pagkakaisa ay ang ating Panginoong Yesus. So yun po yung nais nating makita dito sa atin. Amen po ba mga kapatid? No? So ibig sabihin, wow, kung ako pala medyo mahiyain, medyo madedevelop pala ako ngayon. Kung ako naman ay dating pumupunta lang dito at parang sarili ko, upuan ko, hindi pala ngayon. Ngayon pala mag-e-entertain ako ng kapatid ko. Ngayon pala kakausap ako, hindi ko siya iiwanan. Ganun po ang mangyayari, hindi kanya-kanya spirit. Okay? So, bakit mga kapatid natin kailangan gawin ito sa loob ng simbahan? Bakit po mga kapatid? First, sapagkat ang Diyos ang binibigyan natin ng luwalhati. Amen? Okay? Pangalawa, sapagkat dito po sa simbahan, naniniwala tayo, dito po binubuo ng Panginoon yung totoong values na dapat ito ang nangyayari sa labas. Kasi mga kapatid, kapag ang values na umiiral sa labas ay galing din sa labas at hindi galing sa salita ng Diyos, may tendency po na mangyari na mayroong pang ipagmayabang ang tao. Hindi ko na ako nga malaki ako Diba? Pwedeng gano'n. Pero naniniwala tayo, mga bagay na naging ugali, attitude, o karakter natin, na galing sa salita ng Diyos, doon po nagiging mapagpakumbaba ang isang Kristiyano. Kasi naituro sa kanya ng salita ng Diyos. Okay? So ito po yung ating pag-uusapan at goal. Yan. Unity, to become one, or to be cemented, or consolidated, or to combine. Okay, tingnan po natin yung kasunod. Napakaganda ng pulpito po natin. Parang may salamin. Tapos, parang aluminyo yata ito. O kaya naman parang bilog na mesang mahaba. At doon lang nakapatong ang Bible ng mga worker natin. Ganda, no? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon sa napakaganda ng pulpit. Amen. By faith po yun, kapatid. Hallelujah. We thank the Lord for that. Okay? So, paano itinuturing ng Biblia ang unity? Number 1, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. Naku. Ang binabasa ho natin pagkakaisa, hindi po pagkamarami. Kaya sabay-sabay tayo. 1, 2, ready, begin. Ang pagkakaisa o unity ng bawat Kristiyano ay bahagi ng panalangin ng Panginoon. Una, makikita po natin that unity o itong pagkakaisa ay naging bahagi ng panalangin ng ating Panginoon. So anong ibig kong sabihin? Hindi lang pala ang Panginoong Jesus nung panahon yun, nabuhay siya na tumutulong, nabuhay siya na nagpapagaling ng may sakit, o kaya naman ay nagte-training, nagse-cell group. Hindi lang ganun mga kapatid. Makikita natin, maging sa panalangin ng ating Panginoon, ang unity ay kasama. Bahagi ito sa kanyang pananalangin. Anong ibig sabihin? Hangad pala ng Panginoon ang unity sa kanyang mga anak. Okay? Basahin po natin ang sabi ng Bible sa aklat po ng Juan, okay, yung next verse, John 17:11. Sabi dyan, at ngayon, ako'y papunta na sa inyo. Iiwanan. Now, ito po yung panalangin ng Panginoon. John 17 ay panalangin ng Panginoong Yesus. The only book in the Bible na ipinakita yung prayer ng ating Panginoon. John 17. Sabi niya, kausap niya ang Ama. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Tinutukoy niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, Ama, ako'y tutungo na sa iyo, subalit iiwanan ko sila, yung mga alagad niya, no, dito sa sanlibutan.
ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Now, next, tingnan natin. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan at ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Makikita natin dito, mga kapatid, napakatindi ng paghahangad ng puso ng Panginoon ang pagkakaisa. So kung sinasabi pala ito ng Panginoon, nalulungkot pala ang Panginoon kapag merong akto o merong anyo ng hindi pagkakaisa. Amen? Dahil tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung mga alagad niya. So ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, ito yung panalangin ng Panginoon. Bakit po ba tayo minsan nananalangin, mga kapatid, na halimbawa, ipinapanalangin natin yung Lord, bigyan mo po ng trabaho itong kapatid namin. Bakit natin pinapanalangin? Kasi walang trabaho. Okay? Bakit natin ipinapanalangin yung pag-iingat ng biyahe ng isang kapatid natin kung siya ay may lakad? Bakit? Kasi alam natin, yun yung kakailanganin niya. Now, ang ating Panginoon, malinaw na malinaw sa Kanya, nang sabi niya, hindi magpapatuloy ang gawain ng Panginoon, hindi magiging masigla ang gawain ng Panginoon, hindi magiging masaya ang pagtitipon ng mga Kristiyano kung walang pagkakaisa. Hello? Nakita po natin yung kahalagahan nun. Hindi lang po natin sinasabi ito para maging magmukhang nagkakaisa po tayo. Hindi natin ginagawa yung salitang pagkakaisa, hindi dahil para, kasi yung ibang relihiyon, sobra pagkakaisa nila, tas tayo, hindi. Dapat tayo ganun. Hindi, mga kapatid. Ibig sabihin, ang unity, ito ay laman ng panalangin ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Ang unity sa loob ng mga Kristiyano, ito ay banal. No, gusto nating makita na ang pagkakaisa ay napaka-importante pala sa puso ng Panginoon. Ano po ang lesson na nakikita natin, mga kapatid? Number 1 lesson, una, gawin nating bahagi ng ating pananalangin ang pagkakaisa ng bawat mananampalataya. Amen? Especially sa GCOM family, mga kapatid. Kung may nakikita, nararamdaman tayo na para bang anyo ng walang pagkakaisa, then in Jesus' name, I rebuke that disunity in this church. Amen? No? Maging bahagi ng, kung ang ating Panginoon naging bahagi ng kanyang panalangin, tayo na mananampalataya, especially mga leaders ng church, dapat tayo ang unang-unang nananalangin ng pagkakaisa ng simbahan na ito. Amen? Pangalawa, dapat laman din ng ating pananalangin ang pagkakaisa ng bawat pamilya. Bakit ko sinabing pamilya? Kasi po ang unity ay hindi lamang namang pangsimbahan yan eh. Pangpamilya din po yan, mga kapatid. Kaya kung tayo ay mananampalataya tayo, sinasabi na tayo Kristiyano, pero meron tayong kaalitan sa loob ng ating pamilya, magsimula na po tayong humingi ng kalakasan sa Panginoon. Lord, gamitin mo po ako para magkaroon ng unity sa loob ng pamilya ko. Naniniwala ako, ipagkakalob yan ng Panginoon. Bakit? Kasi yan mismo ang panalangin ng Panginoong Jesus. Okay, mga kapatid? So, lesson dito po sa number 1, gawin nating bahagi ng prayer life natin yung pagkakaisa. Kahit konti man lamang ng anyo, ng parang hindi nagkakaisa, idalangin agad natin sa Panginoon, Lord, gamitin mo kami. Lord, hayaan mong ito yung umiral sa church namin, Panginoon. Lord, hayaan mong ito yung mangyari sa aking kumpanya. Lord, ito yung mangyari sa aking tahanan. Unity. Maging bahagi ng ating panalangin. Next, number 2, sabay-sabay po tayo muli. 1, 2, ready, begin. Amen. Number 1, ang pagkakaisa o unity ay bahagi ng panalangin ng Panginoon. Lesson, maging bahagi din ng panalangin natin ang pagkakaisa sa ating simbahan at sa pamilya. Then, number 2, ang pagkakaisa ay napaka-effective, napaka-mabisang tools, napaka-mabisang kasangkapan upang, anong sabi dito, patotoo, maging mabisang patotoo ng bawat Kristiyano sa kanyang paligid. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Minsan ho kasi,
tayo po na mananampalataya, sa kagustuhan po natin na siyempre tama naman, gusto nating mailapit ang tao sa Diyos. Ang gagawin natin, medyo magpapabango tayo. Diba? Talagang, para magsisip, tara, gusto ko sana kitang ipag-pray. Di ba lahat gagawin natin? Walang sayaw natin. Sama ka sa Diyos, sama ka sa Lord. Di ba lahat gagawin natin para lang mailapit natin sa Panginoon? Totoo yung gagawin natin. Pero alam niyo mga kapatid, the effective way, the most effective way upang yung mga kaibigan, kapatid, mga kakilala natin ay mailapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating patotoo. Amen? Unity. Mabisa. Yan po yung unity, yan daw po ang pinakamabisang patotoo. Basahin po natin ang sabi ng Bible in John chapter 17, verse 21. Bahagi pa rin po ng panalangin ng ating Panginoon. Sabi diyan, Ama, maging isa nawa silang lahat. Okay? Yun po yung panalangin niya eh. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala. So mga kapatid, higit sa lahat pala ng ating mga pinag-aralan, kakayahan, skill, talino, o material na inaangkin sa buhay, ang pinakamabisa pala na para maniwala ang tao sa ating Panginoon ay ang ating pagkakaisa. Ito po ang ganito tinatanaw ng salita ng Diyos mga kapatid, yung salitang unity. Hindi lang po ito ginagamit upang masabing mas sikat ang aming simbahan. Hindi po. Hindi din ginagamit yung salitang unity para walang gulo. Hindi po. Okay? So ang unity po pala ay isang mabisang patotoo. Isang mabisang patotoo. Lesson. May mga bahagi ba sa buhay, kilos, pananaw, o pagiging Kristiyano natin na nagiging dahilan upang ang mundo ay hindi maniwala sa ating Panginoon? Anong ibig ko sabihin? May mga akto ba tayo na tayo'y parang mukhang nakikiisa pero hindi naman talaga totoo? Anong lesson mga kapatid? It's time for us na magpakatotoo. Sabihin natin, Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Lord, gustuhin ko man pero parang natatakot na ako kasi binigay ko na po yung dati ko. Lord, binigay ko na yung best ko, kaya lang ang totoo parang nasayang, parang nasaktan lang ako. Hindi ko na alam kung paano makiisa uli. Hindi ko na alam kung paano gawin uli itong pagkakaisa. Pero alam natin mga kapatid, lesson, matutunan natin umamin. Lord, I'm sorry. Yung bang tipong yung mukha natin parang nalulungkot, na talagang parang may iyak, sasabihin natin, I'm sorry. Diba? Alam niya? Hindi po mga katotoo po yun. Yung bang maging tao sa puso, bukal sa loob natin. Kasi mga kapatid, kapag nagkaroon ng totoong pag-amin sa puso, doon lamang magaganap ang tunay na patotoo, ang pagkakaisa. Amen? Yung isang nagpapakumbaba, Lord, sorry po. Wala naman pong ibang sisita sa atin eh. Hindi naman natin pwedeng husgahan ng bawat isa. Hoy, ikaw hindi ka nakikiisa. Hoy, lalo ka na. Hindi naman pwede eh. Hindi ho tayo pwedeng maghusgahan sa isa't isa. Amen? Pero alam niyo po, pag sa harap natin sa Panginoon, wala na po tayong maitatago. So, the best way, every time haharap po tayo sa Panginoon, pagiging totoo, mapagpakumbabang puso, Lord, patawarin niyo po ako. Okay? Ano pa ang sabi? Meron pang ibang sinabi pa yata dyan. Okay? Number 3 na ba? Next? Number 3. So, number 1, ulitin ko po. Number 1, ang unity o ang pagkakaisa ay laman ng panalangin ng Panginoon. Number 2, ang pagkakaisa o unity ay mabisang patotoo upang ang daigdig ay maniwala sa Diyos. Hindi upang ang daigdig ay makasama sa church. Hindi. Ang unity ay mabisang patotoo upang makakilala sa Diyos. Hindi po pinag-uusapan dito ang simbahan natin, mga kapatid. Hello? Ang pinag-uusapan, makapalapit sa Diyos ang tao.
At mga kapatid, ang Diyos na ito, hanggat maaari talaga, iyon ang pinagsisikapan natin na sa bawat ginagawa po natin ay maidirekta natin sa Diyos ang mga tao. Sa pamamagitan ng buhay, panahon, pag-ibig, pananalita, no? Matangkaman lang natin mailapit ang taong ito sa ating Panginoon. Okay? So number 3, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, ready, begin. Dito po sinasabi sa verse na ito, ang Panginoon mismo, diba? Ang Panginoon mismo ang dahilan ng pagkakaisa ng bawat Kristiyano. Now, kung ang Panginoon pala mismo ang dahilan ng pagkakaisa ng kanyang iglesia o ng kanyang simbahan o ng kanyang mga anak o mananampalataya, ibig sabihin, isang pagsalangsang pala sa Panginoon ang hindi pakikiisa sa kanyang layunin. Amen? Basahin po natin ang sabi ng Bible. John 17 and verse 23. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y binamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Next. Teka, kapatid, pakibalik, okay? Hindi ko lang po naguhitan eh. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. So dito makikita po natin, mga kapatid, na kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, na kapag wala ang Panginoon sa priority natin, ibig sabihin, meron ng akto ng disunity. Bakit mga kapatid? Ang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang sarili upang magkaroon ng pagkakaisa. So ang Panginoon mismo ang dahilan ng ating pagkakaisa. Therefore, ano ang dapat natin gawin? Next verse, John chapter, yung kasunod kapatid. John chapter 15, verse 4, yung unang bahagi. Mga kapatid, kaya po merong letter A, ang ibig sabihin ay unang bahagi. Yung isang buong verse, hindi ko na po ginamit yon, yung unang bahagi lamang. Ano? So ang sabi dyan, John 15 verse 4, remain united to me, and I will remain united to you. Yan po ang sabi sa Good News version. Ang sabi dyan, remain united to me, ang sabi ng Panginoon. And I will remain united to you. Therefore, ang isang mananampalataya pala na nagiging united sa Panginoon, ang Panginoon ay nagiging united sa Kanya. Therefore, kapag united ang tao sa Diyos, ang Diyos ay united sa Kanya, magagawa niyang pumilos ng united sa Kanyang mga kapatid. Amen? Nag-get po natin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi lamang po pala isang napakagandang intensyon ang salitang unity. Ang pagkakaisa pala, mga kapatid, now, ito pong pagkakaisa, bagamat pinag-uusapan po natin applicable sa church, mga kapatid, huwag po nating iwanan ang ating mga pamilya. Huwag po nating iwanan yung mga kaibigan, kasamahan natin sa trabaho, o yung kumpanyang ginagalawan po natin, o yung komunidad na nasa paligid po natin. Mga kapatid, kung tayo ay united with the Lord sa pamamagitan ng ating personal devotion, sa pamamagitan ng ating mga pananalangin sa ating Panginoon, ang pangako ng Diyos, siya'y magre-remain sa atin. At kapag nangyari po yung upward and downward relationship, then magkakaroon ng tinatawag na forward relationship, unity. Amen? Kasi po mga kapatid, bakit kailangan natin itong gawin? Kasi ho, ang mabisang paraan ng pagdidisipulo at pagtuturo ay ang ating buhay. Amen po ba yun? Ang pinakamabisa na pagtuturo, mga kapatid, ang pinakamabisa na paraan upang matulungan natin ang isang tao ay ang relasyon. Pansinin po natin ang tahanan. Ano po kaya ang itsura ng pamilya kung ganito ang loob ng pamilya? Pag umaga, paggising ng mga magulang,
nanay o kaya ng tatay, kukunin ang notebook. Number 1, yung mga anak, gumising na, nag-toothbrush na kayo. Ganito ang gagawin ninyo. Letter A, kailangan ninyong pumunta sa CR. Yung hindi mauuna, ikaw, Juan, pumunta ka muna doon sa kusina, umigib ka muna ng tubig. Ikaw naman, Maria, punasan mo yung tulo ng tubig mulang kagabi. Tapos puro manual, di ba? O anak, ayan na yung manual mo ha. Lalaki ka ng maayos at matuwid. Ikaw naman, ayan ay manual. Di ba wala akong mangyayari pag gano'n? Relationship po, mga kapatid. Ano pong ibig ko sabihin, mga kapatid? Our relationship with God, alam niyo po, doon lang lumalabas yung totoong unity. Ngayon, kapag meron tayong tamang relasyon sa Ama, nagkakaroon siya ng connectivity sa atin at doon lamang natin magagawa. Doon lamang po natin magagawa yung totoong unity. Doon lang po lalabas yun, mga kapatid. Kaya ngayon sa oras po na ito, kung meron po tayong panalangin, mga kapatid, Lord, tulungan mo po ako na ako ang maging kasangkapan ng pagkakaisa. Lord, ako po mismo ang maging unity. Okay? Yung relationship natin kay Lord, devotion, prayer life, and number 3, fellowship. Fellowship. Pakikisa, pakikisama. Yung bang tipong, pag may mga gawain tayo, ang sabi ng Hebreo 10:25, huwag ninyong kalilimutan ang mga pagtitipon. Bakit? Kasi may attendance. Hindi po, hindi attendance. Bakit na sabi ng huwag niyong pababayaan yung pagkakatipon? Bakit? Linggo kasi. Hindi ho. Bakit? Higit po sa panahon, higit sa oras, higit sa araw, mas excited ang Panginoon sa kalakasang idudulot ng ating pagkakaisa. Hebrews 10:25, sabi ng Panginoon, sabi niya, huwag niyong kalilimutan, bagkus, magpalakasan kayo. Magpalakasan kayo ang sabi ng ating Panginoon. Tingnan natin yung kasunod. Okay. Sabi po dito, si Michael Jordan, after this, may panoorin lang po tayong 1-minute video. 1 minute and 6 seconds. Okay, sandali po. Sabi po ni Jordan, paki-click nga yung isa pa dito. Tingnan niyo po sabi ni Jordan. I have 9,000 shots. He lost 9,000 shots on his career. Pili mo, 9,000 daw na pag-shoot. Hindi nagtagumpay. So nawala sa kanya yon. Sayang. Ano pa? He have lost 300 games. 300 games. Pangalawa, 26 times pinagtiwalaan siya. Bro, ipapanalo mo itong laban na to ha. Oo, kaya lang, 26 times nabigo. And then nasabi pa doon, he have failed over and over again. Kaya lang, tingnan nyo, lahat ng mga failures na naranasan niya, that is why he succeed. Siya po mismo ang nagsabi nito, mga kapatid. Pwede ba natin i-play? Kung hindi siya mag-play, naka-FLB kasi siya, pwede direktan lang. Okay? Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ano man yung mga failures na pinagdaanan po natin, ano man yung mga parabang natatakot na. Sige po, pag-play. Ang hina ng boses niya. Huwag na lang kapatid, medyo mahina yung boses niya. Actually, yung sabi niya, yeah. This morning, 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take a game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Amen. Amen. Thank you. Nag-fail po siya over and over again.
Pero lahat ng iyon ang naging dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Okay? Sige nga kapatid. Next, tingnan natin. Okay, yan. Next. Ephesians 4:3. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Mga kapatid, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, isa po sa ipinapataguyod sa atin ng Panginoon, do your best. Do your best. Give your best. Do your best in the best. Anong sabi diyan? To preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. Ang pagkakaisa pala mga kapatid, ang nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy ang kanyang gawain. Kung bakit ang kapayapaan di pala ang dahilan kung bakit ang pamilya ay hindi lamang siya sama-sama kundi buo. Okay? Tingnan natin yung kasunod. Masidhi ang hangarin ng Diyos. Masidhi ang hangarin ng Diyos sa pagkakaisa ng kanyang mga anak. Ang tanong ko mga kapatid, tayo po, batid ba, pansin ba natin, isa din ba ito sa hangad ng puso natin na i-promote ang pagkakaisa sa loob ng kanyang pamilya? Next. Ang mabuhay ng may pakikiisa sa kapatid sa pananampalataya ay nagiging dakilang patotoo ng langit na ang Diyos ay tunay at nagmamahal. Pagkakaisa. Mga kapatid, nawa po itong mensahe na ito ay bumuo ng isang kultura sa buhay po natin bilang Kristiyano. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano dahil linggo. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano dahil dito ako pumupunta. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano mga kapatid sa pangalan. Hayaan po natin mga kapatid na makita po natin ang puso ng Diyos patungkol sa unity at pagkakaisa. Una, ito po'y laman ng panalangin ng Panginoon. Pangalawa, ang pagkakaisa po ay bahagi ng dakilang patotoo. Pangatlo, mga kapatid, ang unity, Panginoon po mismo ang dahilan. Pwede may last kapatid, last. Palaguin natin ang ating pakikiisa sa simbahan na naglalayong makapaglapit pa ng mga tao sa Diyos. I believe mga kapatid sa oras po na ito, mayroong nais ang Diyos na maranasan natin. Personal commitment natin sa Kanya. Pwede ba tayong pumikit sandali ngayon? Kamusta po yung unity natin? Bilang isang Kristiyano mga kapatid, bahagi ng mandato ng Panginoong Diyos, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng langit. Tayo bilang Kristiyano, yung salitang unity. Hindi lamang nais ng Diyos na nakikita niya tayo sa loob ng simbahan tuwing linggo. Hindi lamang nais ng Panginoon na tayo ay kumpleto ang ating devotion sa mga notebook po natin. Hindi lamang nais ng Panginoon na kumpleto yung ating kaalaman patungkol sa Biblia. Hindi lamang nais ng Panginoon na mukha tayong mabait. Subalit, hangad ng Panginoon ang pagkakaisa ng kanyang mga anak. Ito ang naging laman ng kanyang panalangin. Ito din ang magiging mabisang kaparaanan upang ang paligid, ang mundo ay maniwala na may Diyos na buhay. At pangatlo, dito na itataas ang pangalan ng Panginoon. Unity. Sa pagkakataong ito, ang unity mga kapatid, ito ay hindi gawa ng lahat. Ito ay gawa personal. Therefore, magkakaroon tayo ng personal na pagtugon sa ating Panginoon. Lord, pataasin mo po ang spirit of unity sa aking sarili, Panginoon. Not for the church, not for someone else, Father God, but for your glory, O Lord. Lord, yung bang makita sa buhay ko, Panginoon, yung pagkakaisang pinapahalagahan ninyo. Dahil hindi namin hangad, Panginoon, na magpakitang tao lamang. Hindi rin namin hangad, Panginoon,
na abusuhin lamang, Panginoon, ang pagiging Kristiyano, yung biyaya na yung binigay sa amin, kundi maganap mismo sa buhay namin kung ano ang iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Pari po ba tayong tumayong lahat ngayon? Habang tayo po'y nakapikit at nananalangin, sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah. Habang tayo nakapikit at nakayupo ngayon, meron po bang magsasabi dito sa atin, Pastor, ang totoo, kaya parang hindi ko naiintindihan yung mga bagay na ito patungkol sa Panginoon, ay sapagkat parang wala pa akong tamang relasyon sa iyo. Pero sa oras na ito, nais kong unahin yung aking relasyon sa iyo. At kapag meron akong tamang relasyon sa iyo, Panginoon, magagawa ko na po yung kalooban sa buhay na ito. Habang tayo nakapigit at nananalangin, meron bang magsasabi, Pastor, ang totoo, kapag ako'y namatay, hindi ko siguradong sa langit ako pupunta. Alam ko yung salitang Kristiyano, pero wala akong kasiguruhan. Pero sa oras na ito, nais kong ibigay ang buhay ko sa Panginoon. Nais ko na magkaroon ako ng pag-asa na ang buhay ko na ito, kapag namatay, ay uuwi sa langit kasama ng Diyos na buhay. Kung yan ang iyong sinasabi habang lahat ay nakapikit, pwede bang pakitaas mo sandali ang iyong kamay? Amen, praise God. Pakibaba mo na, thank you, nakita ng Panginoon, thank you. Hallelujah. Meron pa bang magsasabi, Pastor? Nais kong isuko ang buhay ko sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano. Nais kong maglingkod sa Kanya. Nais kong siya ang kumontrol ng aking kinabukasan. Nais kong siya ang kumontrol ng buhay ko na ito. Nais ko siyang tanggapin sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kung yan ang sinasabi mo, kapatid, pakitaas mo yung kanang kamay and then ibaba mo na ulit. Thank you, thank you, thank you. Amen, amen. Hallelujah. Panginoon, nakita niyo po ang kamay ng bawat kapatid na umaamin, Panginoon, ng kanilang tunay na kalagayan. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan niyo po na ang iyong salita, Panginoon, ay magbigay ng pag-asa sa kanila. Kausapin mo ang Panginoon ngayon at pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko po ang lahat ng aking kasalanan. Pinagsisisihan ko po ito at nagdidesisyon na tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sinusuko ko po sa iyong aking sarili sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa bawat isa sa amin ngayon bilang magkakapatid, iisa ang hangad namin, Panginoon. Itaguyod ang iyong gawain. At ang unang bahagi ng pagtataguyod ng gawain ay yung personal transformation, Panginoon. At ito'y magaganap sa aking sarili mismo, Ama. Lord, hayaan mo po na maranasan ng bawat isa itong bagay na ito, Panginoon. Unity, Lord God. Hallelujah. Awitin po natin itong song na ito. Meekness and majesty, goodness, you came down and rescued me. And now
You're changing us from glory to glory to glory. Your light will shine before you and shout your word. Your glory. Salamat kami, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng isang makalangit na katotohanan sa buhay. Lord, this word unity will never be the same again as we use it, as we live it, oh God. Hindi lang dahil sa kung ano yung sinasabi ng mundo, kundi kung ano yung sinasabi mo, Panginoon. Lord, unity. Salamat po, Panginoon, at ikaw na ang nagbigay dito sa amin, oh God. Lord, thank you for the maturity. Thank you for the opportunity, Lord God, na binalik namin sa iyong aming mga sarili, sa iyong pamilya, Panginoon, sa aming mga pamilya. Lord, pag-uwi po namin, Lord, magiging best unity promoter kami, Panginoon. Lord, magiging endorser kami ng unity, Panginoon Diyos. Hindi man kami malabas sa mga poster o telebisyon, pero naniniwala kami, Panginoon, pwede namin itong gawin at makita sa buhay po namin saan kami mapunta. We thank you. Before we close in prayer, guys, ko lamang pong salamatan ng bawat isa. Mga kapatid, sa buhay niyo po na ibinibigay sa Panginoon, that is an act of unity. Pero sa oras po na ito, naniniwala ako, there is so much more na pwede pa natin gawin para sa Panginoon. Amen? Marami pa tayong magagawa. Bakit, mga kapatid? Kasi ang Diyos ay tapat araw-araw. The Lord, hindi siya nagsasawa at napapagod na tayo ay alalayan, suportahan, baguhin sa buhay natin. And I believe, mga kapatid, dahil doon, may maibibigay tayong best sa Panginoon every day. May magagawa tayong kakaiba na hindi pa natin nagagawa before. Meron tayong maihahandog sa Panginoon na hindi natin kaya ihandog noon. Pero ngayon magagawa natin kasi ang Diyos ay tunay na napakatapat sa ating buhay. And I believe, mga kapatid, ito po yung ginagawa ng Panginoon sa Church na ito. Kayo po'y nagpapasalamat sa buhay. Una, sabihin na po natin, salamat sa Ramirez family para sa kanilang, yung buhay nila. Mga kapatid, alam niyo po, itong magandang stage po natin na nandito. Palakpakan natin ang Lord sa buhay nila. Glory to God. Glory to God. Ang pamilyang ito'y walang hangal, kundi maitaas ang pangalan ng Panginoon. Nagpapasalamat din tayo sa bawat prayer warrior po natin na walang sawang nananalangin para sa akin, mga kapatid. Alam niyo po, ngayon ko po nararamdaman na meron po talagang matinding nananalangin para sa akin. Glory to God. Salamat po sa inyo lahat, sa mga cell leader, sa mga patuloy na naniniwala na may gagawin ng Panginoon sa church na ito. Marami pong salamat sa inyo. Nagpapasalamat din tayo sa pamilya ng may-ari ng lugar na ito na ipinapagamit niya para sa Panginoon. Salamat po, napakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Nagpapasalamat din tayo sa concern, yung mga patuloy na nag-o-offering, yung patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta financially sa church na ito. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin na ang gawain ng Panginoon ay bukas upang yung hangat nating magpagamit ay maibigay natin sa Panginoon. Tulad po yung flowers na ito everyday, ang pamilya Ramirez hindi po nagsasawa. Naniniwala ako, mga kapatid, tayo po, meron din tayong may magagawa para sa ating Panginoon. So sa mga worker natin na patuloy na kumikilos, nagtatrabaho sa opisina, kumikilos dito, gumagawa, napakabuti ng Panginoon. Salamat sa inyo lahat. Pero naniniwala ako, bukas, magiging mas kakaiba sa susunod na linggo, mas magiging mataas ang paglilingkod ng kanyang mga anak. Amen po ba yun? Kaya sabihin mo sa katabi mo, congratulations.
pagkakaisa ng pamilya, ang pagkakaisa ng magkakapatid, ang pagkakaisa sa simbahan, gayon din ang pagkakaisa ng tao sa Diyos, ang sumainyong lahat. Gayon din ang mga pagpapalang pinansyal, kagalingan sa anumang klase ng karamdaman, gayon din naman ang mga kagalingan sa sugat ng puso at emosyon ay sumainyong lahat. Gayon din ang katalinuhan sa bawat desisyong pagdidesisyonan. Gayon din ang mga trabaho, yung mga nangangailangan ng trabaho. Gayon din ang mga promotion. Gayon din ang mga kalakasang pisikal, ang sumainyong lahat. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang tanggapin natin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen!